Dakila't mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, minsan pa kami lumalapit, dumudulog sa trono mo ng biyaya, O Diyos, sa mga sandaling ito upang magpasalamat. Mahal na Panginoon, sa patnubay mo, O Diyos, sa buong maghapon, ang mabanal, pinagkalumos sa amin. Dakilang Diyos ang matamis mong presensya. Tanda, O Diyos, ng aming mga dalangin at pagsambay nakaabot sa trono mo ng biyaya. O Diyos, sa pangulat padalangin ng beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, your end-time prophet, O God, malapay na sa ganang akin, wala po akong magagawa. Ikaw ang siyang inaasahan ko, mahal na Panginoon. O Diyos, sumaamin ka, mong banal, sa mga sandaling ito. Samahan mo kami. Anoint thy word, O God. Make them believe, Lord. In the name of Jesus, hallelujah, we pray. Bind the power of darkness. In the name of Jesus, hindrances, unbelief, and doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang mga Panginoon. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal. At bago ang lahat mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pong nagmamahal na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga sandaling ito. Amen. Hallelujah. And I give double honor, respect to the prophet of God, to the man of God, at the beloved honorable evangelist, Pastor Will de Estrada Almeda. Amen. At ang kanyang butihing mga anak, mga mahal, the Almeda children, the whole Almeda family. Ako po'y nagbibigay galang at ganon din po, mga mahal. Hindi natin malimutan, lagi nating alaala, the beloved honorable stand Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat po ng aking mga kamang gagawa sa lugar na ito, sa lahat po ng ating mga ngaral, sa lahat po ng ating mga elders, sa lahat po ng ating mga awit manunugtog, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, especially mga mahal sa ating mga bisita at baguhan, mga viewers po natin here and abroad, mga mahal, magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Sama-sama po tayo, mga minamahal ko, ating pong pagbulay-bulayan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoong Sus. Sinabi ng Bible, 2 o 3 na nag-uusap sa aking pangalan, sabi ng ating mabait na Diyos, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Amen? Praise the Lord! God bless you po, mga mahal, sa lahat ng nakadalo sa araw na ito. Dakilang Diyos ang magpala sa ating lahat, mga kapatid. At marami po tayo ngayon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ating unang talata, mga kapatid, makipagbukas po kayo sa akin sa ating mga Biblia, sa aklat ng Psalms 63 verse 1. O mahal, basahin natin sa English muna, mga kapatid. Book of Psalms chapter 63 verse 1. God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsts for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is. Amen. Ayon sa mga awit, 63 versikulo 1. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Kinasasabihan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. Ang dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. God bless you po, ating mga Bible reader. Mga mahal, eagerness to the Word of God. Eagerness to the Word of God. Pananabik sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Ito po ay sinulat, pangungusap, mga minamahal, ni King David. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Pananabik sa salita ng Diyos. Itong Psalms, mga mahal, 63 verse 1, ay ito po ay sinulat, binanggit ni King David nung si King David po ay naghahanap ng kanlungan, mga minamahal, nung panahon ng kanyang anak ni Absalom. Si Absalom ay nagre-rebelde sa kanya, mga kapatid. Puspos po siya noon ng kalungkutan nung time na yon, depression. At naghahanap siya ng kaibigan na makakausap, mga minamahal, kaya niya isinulat yung Psalms 63, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Nakita natin kung paano si David, sa lahat ng mga trials, pagsubok niya sa buhay,
Bagaman siya'y King of Israel, mga inmahal, pwede siyang bumili ng kahit anong gusto niya, pwede siyang kumuha ng kahit anong gusto niya na makapagpapasigla sa kanya, mga minamahal. Pero pinili niya kauhawan ang salita ng Diyos. Amen po. Kaya marunong ang dakilang Diyos sa lahat. Amen? Siya po ang ating dakilang Diyos na napakarunong at wala pong hihigit sa Kanya. Binibigyan po niya ang kanyang mga anak ng mabibigat na problema, yung hindi na kayang lutasin, mga minamahal ko, para mapilitan tayong lumapit sa paanan ng ating dakilang Diyos at tayo po'y magsumamo at kauhawan natin at kasabikan natin yung kanyang mga salita. Amen po. Praise the Lord. Kaya kung isa po tayo mahal sa may mabigat na problema ngayon at naghahanap po tayo ng makalulutas, mga minamahal, Christ is the answer. Amen. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, siya po ang katugunan sa lahat ng ating mga hinahanap sa buhay. Kahit gaano po ang mga minamahal ang taglay mo dito sa mundo, kahit ano po, mga kapatid ko, ang yung kalagayan sa mundo, mga kapatid, kung wala si Kristo, ang mahal na Panginoon sa ating buhay, kulang ang buhay natin. Amen? Praise the Lord. Alam niyo, nais ng ating mahal na Panginoon, panabikan natin yung kanyang mga salita. Katulad daw po ng usa. Sabi po ng Psalms chapter 42, verse 1 and 2. O yun, mahal, basahin natin. Book of Psalms chapter 42 verse 1 and 2. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Amen. Hallelujah. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 2. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon ang humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, Amen. O Diyos. Jesus. Pinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? God bless you po, may mahal. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang dakilang Diyos, ang buhay na Diyos, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, alam nyo, kahit ang Israelites, mga kapatid, sa lumang tipan, gaano po yung kanilang, paano nila, mga minamahal ko, inaalagaan, pinakaingatan ang salita ng dakilang Diyos. Bago po humarap ang Israelites sa dakilang Diyos para makinig ng salita ng Diyos, 3 days before na sila po'y haharap at makikinig ng salita ng dakilang Diyos, nakahanda na po sila. Ganyan po kahalaga, mga inmahal, itinuro ni Moses sa Israel. Paano sila magpahalaga sa Word of God? 3 days before na sila po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Mga inmahal. Actually, hindi po ayaw nilang mapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon na nagmumula sa bibig ng dakilang Diyos. Hindi nila kayang pakinggan, mga inmahal. Ang sabi ng Israelites, Moses, sa'yo na lang kami makikinig. I-relay mo na lang sa amin kung ano yung sinasabi ng mahal na Panginoon. Sapagkat hindi namin kayang pakinggan ang mahal na Panginoon magsalita sa amin. Ganyan ang Israel, mga minamahal. Kung basahin natin ang Exodus chapter 19, verse 10 and 11, mga kapatid, 3 days before, mga minamahal, tingnan mo. Book of Exodus chapter 19 verse 10 and 11. And the Lord said unto Moses, Go unto the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and be ready against the third day. For the third day the Lord will come down Amen. in the sight of all the people upon Mount Sinai. Yes, God. Tagalog po, beloved. Ayon sa Exodus 19 hanggang 11. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pumuraong ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayong at bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. At humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon na
sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Pinaghanda ni Moses, mga kapatid, ang Israel. Humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon. Yun po yung presence ng mahal na Panginoon. Amen. Ano sabi pa rito, mga minamahal? Moses, pumoroon ka sa bayan, papagbanalin mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Kinakailangan pagpunta natin sa bahay-sambahan, very neat. Pagpunta sa bahay-sambahan, mga minamahal, hindi lang tayo naka-ordinaryong damit, mga kapatid. Amen. Gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, napaka-formal natin sapagkat haharap tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Say praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi po tayo dadalo sa bahay-sambahan na nakatsinelas, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi nga ng ating beloved honorable stand pastor nung araw, may mahal, sa mga manggagawa, kung meron kayong gintong sapatos, isuot nyo na para sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Ganon, mga minamahal, yun ang meaning, mga kapatid, ng talatang ito. Bago humarap ang Israel, mga minamahal, sa presensya ng mahal na Panginoon, yung naramdaman natin kanina, yun. Yung naramdaman nating presensya ng mahal na Panginoon sa kanyang pagkilos, mga mahal, sa mga awitin, mga kapatid, na inihatid sa atin ng ating mga choir members. Yun, mga minamahal. Yun yung nararamdaman po nila, mga kapatid ko, doon sa bundok na kanilang kinaroroonan. Ganon sila karespeto. Ganon sila kagalang, mga minamahal. Mga kapatid, napakahalaga po na makikinig tayo palagi ng Word of God. Sabi lagi ng ating minamahal na pastor, mga minamahal, huwag kayong mag-absent. Huwag kayong lumiban. Pag kayo nag-absent ng sinasadya, ang impyerno naghintay sa inyo. Sabi ng beloved pastor. Mga minamahal, nakakatakot, mga kapatid, yung unang mapakinggan ko. Akala ko yung wala sa Biblia yung ganun. Pero nang mabasa ko, mga minamahal, na sa Biblia pala. Sa Hebreo chapter 10, additional ito. Hebreo chapter 10 verse 25 hanggang 27. Sabi ng 25, huwag kaliligtaan ang pagtitipon-tipon ng mga banal. 26, mga mahal, kung sinasadya ang pagkakasala, mga mahal, at pagdating sa 27, ang kabayaran ay apoy, mga mahal. Basahin natin. Hebrews chapter 10 verse 25 to 27. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of truth, there remain no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Amen. Tagalog po, beloved. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 27, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malalapit ng araw. Amen. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghiwalhintay ng paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Si Saint Paul, mga minamahal, ang sumulat nito. Ang issue, nasa pagdalo. Pero bakit may impyerno, mga minamahal, na tinutukoy niya? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi mga karalan sa isa't isa. Yamang nalalaman natin, malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, kasalanan palang lumiban ng sinasadya. Pagkatapos nating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Anong kabayaran? 27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom
at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya palagi sinisigaw ng ating beloved honorable pastor in mahal, huwag kayong mag-absent. Kapag sinadya niyo mag-absent, naghintay ang impyerno, may mahal. Mabigat. Amen. Praise the Lord. Bakit, mga kapatid? Sapagkat gusto ng ating dakilang Diyos, pakinggan mo yung kanyang salita. Gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, pagpalain kanya. Amen. Pag pinakinggan mo yung kanyang salita, dito ka gagaling. Praise the Lord. Dito ka pagpapalain ng mahal na Panginoon. Mga kapatid ko, alam nyo yung taong may sakit, walang ganang kumain yan. Mapait ang panlasa niyan. Amen po ba? Nagkasakit na po ba kayo? Pag may sakit ang tao, mga minamahal, lahat ng kainin niyan mapait, mga kapatid. Walang ganang kumain. Ang Kristiyano, pag walang ganang kumain, walang ganang makinig ng salita ng Diyos, may sakit na yan. Amen? May sakit na yan, mga inmahal. Kaya ang kaligtasan, mga kapatid, itinulad ng ating dakilang Diyos, mga inmahal, sa ginto. Iniingatan ang kaligtasan, binabantayan, inaalagaan, at pinakananasa. Amen ba? Tingnan natin Matthew chapter 13 verse 44. Gospel according to Apostle Matthew chapter 13 verse 44. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and sell all that he hath, and buy that field. Amen. Amen. Tagalog, beloved. Ayon sa Mateo 13, versikulo 44. Tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Amen. Ang taong nakasumpong ng kaligtasan, mga minamahal ko, nais ng mahal na Panginoon, gawin mo ang lahat ng paraan para hindi na mawala yung kaligtasan. Amen. Sabi ron, mga mahal, binenta lahat ng tinatangkilik niya. Makamtan lang niya yung, mabili niya yung lupang yon. May ginto, mga mahal. Ganun ang kaligtasan. So wala pa pong taong nakasumpong ng gintong, mga minamahal. Wala pang taong nakasumpong ng kayamanan sa ilalim ng lupa. Saka sasabihin, saka ko na lang kukunin pag may panahon na ako. Walang taong ganun. Lahat ng nakasumpong, mga minamahal ng kayamanan, gagawin at lahat ng kaparaan, mga minamahal. Lahat ng kapamaraanan para hindi na mawala sa kanya yung kaligtasan. Pwede bang sabihin, mga minamahal, nakasumpong ka ng ginto, sa ibang araw ko na lang babantayan? Wala pa akong panahon. Amen? Praise the Lord! Sabi nang nabasa natin, nasumpungan, mga minamahal, yung kayamanan, gumawa lahat ng paraan, ginawa lahat ng paraan, mga minamahal, binenta lahat ng kari-arian, mabili lang yung lupa, dahil may ginto doon. Ganon daw ang kingdom of God. Amen? Ganon daw, mga minamahal, dapat ang ating pagpapahalaga sa kaligtasan. Kaya sa pagtanggap po ng Israel sa Word of God, alam niyo, mga minamahal, buong galang po silang nakinig ng salita ng Diyos, ng mahal na Panginoon. Nakatayo sila. Tapos at saka sila nakayuko. Pag narinig nila yung Word of God, mga mahal, sa nangangaral sa kanilang harapan, nakatayo sila, nakataas ang kamay, at nakayuko. Mga mahal. Ganon sila ka-respeto. At habang binabasa yung Word of God, nakatayo silang lahat, nakataas ang kamay, nakayuko. Pagkatapos silang mapakinggan, saka sila nagpo-formal. Tingnan nyo. Nehemiah chapter 8, verse 5 and 6, italo natin sa 8. Nehemiah chapter 8 verse 5, 6, and 8. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And when he opened it, all the people stood up, and Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands
and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. So they read in the book in the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. Amen. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog po, beloved, mga mahal, sundan natin, mga kapatid. Sa aklat ng Nehemias, Kapitulo 8, versikulo 5, 6, talon sa 8. At binuksan ni Isra ang aklat na paminingin ng buong bayan, sapagkat siya na sa mataas na buong bayan, at nang kanyang buksan ang buong bayan ay tumayo. At si Isra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos, Amen. at ang buong bayan ay sumagot, siya nawa, na may pagtaas ng kanilang mga kamay, Right? at kanilang iniukod ang kanilang mga ulo, at nagsisamba sa Panginoon ang kanilang mga mukhay na katungo sa lupa. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag, at kanilang binigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Pag binabangkit ang Word of God sa panahon po nila, sabi nung nabasa natin, no, nakatayo silang lahat. At nakataas ang kamay, nakayuko, mga kapatid. Ganon sila kagalang sa Word of God, mga mahal. At sabi ng 8, sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos ng maliwanag. Ibig sabihin, maliwanag. At kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Kanilang naunawaan ang binasa, mga kapatid. Sila po'y nagbigay galang at respeto. Inunawa nila yung bawat naririnig nilang salita ng dakilang Diyos. Amen. Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Ano ba ang Bible? Ano ba ang Bible, mga minamahal? Bible po ay hindi po ordinaryong aklat. This is not an ordinary book. The Bible is God's speaking to men. It is the Word of God. It is God's voice speaking to man. When we read the Bible, beloved brethren, we are not just studying a book. We are rather entering into a presence of God. Kapag binabasa mo pala yung Bible, kapag pinapakinggan mo yung salita ng Diyos sa pulpitong ito, mga mahal, you are entering into a presence of God. Nilalapitan ka ng presensya ng Diyos. Pumapasok ka sa presensya ng dakilang Diyos kapag binabasa mo yung salita ng Diyos at pinapakinggan mo yung salita ng Diyos. And it is a holy, pure, perfect, and awesome presence. Yan ang Word of God. Amen? Yan ang Word of God, mga mahal. Hallelujah. Tingnan nyo sa mga communist country. Mga minamahal, sa mga communist country, bawal ang Bible. At makapagdadala lang sila ng mensahe, mga mahal, sa kanilang mga kapatid kay Kristo sa mahal na Panginoon. Katakumb. Sa ilalim ng lupa yan. Mga mahal, kuweba. Doon sila nag-worship, mga kapatid. Maingat para hindi sila marinig. Dahil papatayin sila kapag sila po'y, mga mahal, nakitaan ng Bible. Tapos alam nyo ba, mga mahal, paano sila magbigay ng mensahe sa mga kapatid sa mahal na Panginoon? Kunwari, may dala-dala silang mga bulaklak. Mga mahal, dadalhin mga kapatid sa pintuan nila. Yung pala, nandun sa mga dahon, sa ilalim ng dahon, nandun yung mga verse nakasulat. At pag natanggap po, mga minamahal, ng pagbibigyan, mga kapatid, saka babasahin yung mga salita ng Diyos nakasulat sa ilalim ng dahon. Ganon kahalaga ang Word of God sa kanila. Amen? So ano mga minamahal ang sinasabi ng Bible, mga kapatid? Ano ba talaga ang Word of God? 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Second Epistle of Paul to Timothy, chapter 3, verse 16 and 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, Amen. thoroughly furnished unto all good works. Amen. Glory to God.
Ayon sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay makapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikutututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. God bless you po, mga kapatid ko. Yan ang Word of God daw, mga kapatid. Inisa-isa dito, mga mahal. Lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay napapakinabangan din naman sa pagtuturo. Say amen? Sa pagtuturo, sa pagsansala, pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ano pong layunin? Verse 17. That the man of God may be perfect. Kinakailangan turuan tayo ng Word of God para tayo po'y maging perpekto sa harap ng mahal na Panginoon. Sabi ng Tagalog, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So unless you read the Bible in the context of its purpose, mga minamahal, you will not grow in your understanding of its meaning or teaching. Kaya nga mga minamahal, tayo napakapalad sapagkat ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga minamahal, galing talaga sa puso ng Diyos. Binigay talaga ng mahal na Panginoon sa atin, mga mahal, para tayo'y hubugin, mga kapatid, sa ating paglilingkod. Jeremiah chapter 3 verse 15, mga mahal, ang itinuro sa atin ng ating beloved Honorable Pastor, knowledge and understanding. Paano tayo matakot sa mahal na Panginoon? Amen. Basahin natin. Book of Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Amen. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 15, At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. I will give you pastors according to mine heart, sabi rito. Ayon sa aking kalooban, sabi ng Tagalog, pero mas maganda itong English. Ayun, mahal. According to mine heart. Galing talaga sa puso ng mahal na Panginoon. Which shall feed you with knowledge and understanding. Ayun, mahal. Amen. Praise the Lord. Tandaan po natin dito, ayun, mahal. Ang Word of God po, mga kapatid, yan po ang maglalayo sa atin sa kasalanan. Pero ang kasalanan, yan po ang maglalayo sa atin sa Word of God. Amen? So ano pong idudulot, mga minamahal? Anong pagpapala? Anong pagpapalang maibibigay sa atin ng pakikinig ng salita ng dakilang Diyos? Joshua chapter 1 verse 8, mga kapatid. Book of Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. For then thou shalt make thy way prosperous. Pasasaganain ito ang buhay natin. Amen. Praise the Lord. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya kahit anong tangkain natin sa buhay, kahit anong ability meron tayo, kahit anong kakayanan meron tayo, kung aalisin mo yung Word of God sa iyong buhay, may mahal, mag-fail ka. Hindi ka mag-prosper. Sapagat ito pala ang mga minamalang susi, paano mag-prosper ang Kristiyano, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Tingnan natin sa Tagalog, minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ayon sa Joshua 1, versikulo 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig.
kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang salita, mga minamahal. Amen. Praise God. So nakita na natin ang susi. Paano tayo aasenso? Amen ba? Nakita na natin, mga minamahal, yung susi. Paano tayo pagpapalain sa lahat ng ginagawa natin, mga minamahal? Igalang mo lang pala, irespeto, at pahalagahan yung salita ng dakilang Diyos. Amen? Sapagkat lahat po ng hindi nagpapahalaga sa Word of God, mga minamahal, may kaparusahan eh. Susumpain ng dakilang Diyos. Tingnan nyo, Jeremiah chapter 11 verse 3, mga kapatid. At isunod na natin, mga minamahal, ang Deuteronomy chapter 27 verse 26. Jeremiah chapter 11 verse 3. And say thou unto them, Thus saith the Lord God of Israel, Cursed be the man that obey not the words of this covenant. Amen. Deuteronomy chapter 27 verse 26. Book of Deuteronomy chapter 27 verse 26. Cursed be he that confirm not all the words of this law to do them, and all the people shall say, Amen. Praise God. Tagalog, ang beloved. Unahin natin Jeremiah, beloved brother Tani, chapter 11 verse 3, at ating beloved brother Doming, Deuteronomy chapter 27 verse 26 po. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 11, versikulo 3, At iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos na Israel, sumpain ang taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipang ito. Amen. Amen. Sumpain ang taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat magsabing, Praise the Lord. Deuteronomy chapter 27 verse 26. Mga mahal, mabigat itong mga talatang ito, mga kapatid ko. Tingnan natin. Ayon sa Deuteronomy 27, versikulo 26. Sumpain yung hindi umaayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Amen. 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 Sumpain yaong hindi umaayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. Hindi umaayon, ibig sabihin, may pangangaral sa pulpitong ito, mga mahal, nasa isip natin, mga kapatid, hindi totoo yan. Hindi ka umaayon, mga mahal. Pagka nag-preach, mga mahal, ng gospel, bubulong pa sa katabi, mga mahal, hindi totoo yan. Hindi ka umaayon. Sabi ng Bible, sumpain yaong hindi umaayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. Kaya sabi ng buong bayan, siya nawa, Amen, 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 Amen sila ng Amen. Sa takot nila, mga mahal. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Kaya in Proverb 28 verse 19, mga minamahal, sabi ng Bible, ang nagtatakwil, mga minamahal, sa Word of God, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Meron ba tayong Tagalog, mga minamahal, sa slides natin? Mga kapatid? Tingnan na lang natin dito, mga minamahal, habang ihanda natin ibang mga bersikulo. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Walang panalangin mong tutugunin ng dakilang Diyos kapag hindi tayo, mga minamahal ko, nagmahal sa salita ng Diyos. Amen? Mga minamahal, lahat po tayo dito, mga kapatid. Tingnan niyo, mga minamahal, ang mga ngaral. Nakaturo yung isang daliri sa inyo, yung tatlo sa akin. Amen ba? Amen? Ay, pagparin niyo kami. Amen? Mga minamahal. Hallelujah. Sabi rito, mga kapatid ko, hindi tutugunin ng dakilang Diyos ang panalangin, magiging karumal-dumal, mga minamahal, sa mahal na Panginoon sa kanyang pandinig kapag hindi natin, mga minamahal ang salita ng Diyos, mga kapatid ko. Amen. Pwede nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. May mga halimbawa, mga kapatid ko, ng mga heroes of the Bible. Sila po'y nananabik.
sa salita ng Diyos. Nagmamahal sila sa salita ng Diyos. Dalawa lang ibibigay ko, mga mahal. Una po si Sakeo. Si Sakeo po, mga kapatid, ay medyo maliit siya, mga minamahal. Hindi niya makita ang mahal na Panginoon dumadaan sa kanilang lugar, mga kapatid. Kaya gumawa siya ng paraan, mga minamahal. Anong ginawa niyang paraan? Umakyat siya sa puno para makita lang ang mahal na Panginoon, mga mahal. At ang dakilang Diyos, napakaraming mga tao pong kasabayan niya, mga kapatid ko, na nakikinig ng kanyang mga pangaral, mga minamahal, sinisiksik siya. Pero alam niya, mga mahal, alam ng dakilang Diyos, yung mga nangyayari sa paligid. At mga minamahal, habang siya po'y naglalakad, hindi niya na mapapansin yung isang maliit na tao nandun sa puno, mga minamahal ko. Pero ang sabi niya, Sakeo, bumaba ka. Sa araw na ito, sa bahay mo ako tutuloy. Praise the Lord, mga mahal. Ang sarap makinig, mga mahal. Pag sinabi ng dakilang Diyos sa iyo, tutuloy ako sa bahay mo ngayong araw na to. Amen? Kaya pag ang mga mangangaral, mga minamahal, nag-invite kayo ng Bible study sa inyong mga bahay, mga kapatid, pinapasok nyo ang salita ng Diyos sa inyong mga bahay. Pinapasok nyo yung blessing sa inyong mga bahay. Amen? Pinapapasok nyo yung peace, yung love of God, mga mahal, sa inyong mga bahay. Amen ba? Say, praise the Lord, mga mahal. Luke chapter 19, verse 2 hanggang 4, mga kapatid. Luke chapter 19, verse 2 to 4. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not ford the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Amen. Sa verse 5 and verse 6. Verse 5 to 6. When Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. Amen. Hallelujah. He made haste. Nagmadali siya, may mahal. And came down and received him joyfully. Joyfully. Amen. Joyfully, may mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe, may mahal, tumanggap ng Word of God ang mga tao nung unang panahon, mga kapatid. Tingnan niyo, may mahal, sa Tagalog. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, versikulo 2 hanggang 7. At narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Zacchaeus, at siya ay isang puno ng mga maningil ng buwis, at siya ay mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy na sikumuro upang makita siya, upang siya ay magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya ay tumitingala. At sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Verse 6. At siya ay nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Lahat Amen. magsabing praise the Lord, mga minamahal. Tuwan-tuwa si Zacchaeus. May mahal, tuwan-tuwa siya. Mga kapatid ko, mayaman niya tao yon, si Zacchaeus, may mahal. Hindi niya problema ang pera, mga kapatid. Hallelujah. Ang hinahanap niya, may mahal, yung pagpapalang espiritual. Amen. Dapat ganun tayo. Amen ba? May mahal. Praise the Lord. Kapag dumarating yung ating mga preacher sa ating mga tahanan, may mahal, dapat galak na galak tayo. Amen. Hallelujah. Sapagat dala-dala niya ng Word of God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Isa pa, mga kapatid, lalaking lumpo. Yung lalaking lumpo, may mahal, usong-usong ng 4 sa stretcher. At pagpasok nila sa bahay, hindi sila makapasok, siksikan yung mga tao, may mahal, nag-Bible study ang mahal na Panginoon sa loob ng bahay. Anong ginawa nila? May mahal, para makapakinig sila ng maayos ng Word of God. Sa bahay ng may bahay, hindi nila bahay na sarili. Ang ginawa nila, may mahal, umakyat sa bubong. Tinuklap yung bubong, sinira. At doon sila dumaan.
Eksaktong sa harap ng mahal na Panginoon. Tingnan nyo, basahin natin. Mark chapter 2, verse 1 hanggang 5. Mark chapter 2, verse 1 to 5. And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of four. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof, for he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Amen. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Son, thy sins be forgiven thee. Hallelujah. Hindi pa humingi ng tawad yan. Hindi pa nagsabing, mahal pa patawarin mo ko sa aking kasalanan. Hindi pa. Ngayon mahal, makita lang ng mahal na Panginoon, eager na eager siya. Makinig ng Word of God, ngayon mahal. Alam ng mahal na Panginoon ang kailangan niya. Amen? Imagine, sabihin ka agad ng mahal na Panginoon sa kanya, thy sins be forgiven thee. Amen? Sa Tagalog po, ngayon mahal, napakaganda. Ayon sa Marcos 2:1 hanggang 5. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay, at marami nagkatipon, ano pat hindi, na magkasya kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya na ang salita. At sila'y nagsisidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya, na usong ng 4. At nang hindi sila mga kalapit sa kanya, dahil sa karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanilang mga kinaroonan, at nang yaoy kanila'y nasira, ay inuhugos nila ang higaan na kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, Anak, pinapatawad ang iyong kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bahay ng may bahay, hindi nila bahay yun. Nakikipakinig lang sila, mga minamahal, sa Bible study. Hindi sila makapasok. Mga minamahal, punong-puno na yung bahay. Pero ginawa nilang lahat ng paraan para mapakinggan nilang maayos ang salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord! Kaya sa gawain natin, mga minamahal ko, mga iniibig ng dakilang Diyos sa lugar na ito. Minamahal, pag may gawain tayo, mga kapatid, sana po walang tao doon sa gate. Kaya ba natin? Sana walang tao doon, mga minamahal, sa may daanan, nagkukwentuhan. Kaya ba natin yon? Amen? Gayahin natin yung lumpo. Ay sabi ng dakilang Diyos, may mahal, nakita niya yung pananampalataya, ang laki ng pananampalataya, may mahal ng lumpo. Hindi pa humihingi ng tawad, sabi niya, pinapatawad na ang kasalanan mo. Anak na ang tawag ng mahal na Panginoon sa kanya. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya mga mahal, yung ating kantin, mga kapatid, open yan, mga minamahal, pag testimony portion, may mahal, papuri sa mga baguhan, hindi sila sanay, may mahal, sa fasting pa, mga kapatid ko. Amen. Sa mga bata, mga kapatid. Pero pagdating po ng choir, singing, hanggang preaching, hanggang matapos, sarado dapat yan. Pero pagkatapos ng gawain, may mahal, huwag kayong bibili sa labas. Bumili kayo sa tindahan ng ating kapatiran na yan. Bakit? Sapagkat yung kapatiran natin na yan, may mahal, rumespeto sa Word of God. Minamahal niya ang Word of God. Amen? Praise the Lord! Amen, mahal. Kaya sa kanya kayo bumili lahat. Ubusin niyo yung tinda niya. Amen ba? Promise. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, amen, mahal. Palakpakan natin ang malakas sa dakilang Diyos natin. Hallelujah. Hallelujah. Last verse. Paano natin may papakita ang ating pananabik sa salita ng Diyos? Luke chapter 21 verse 38. Amen, mahal. Habang ihanda natin ang ating mga musician, ating mga awit mo mahal, awitin natin mamaya ang Loving Arms. Luke chapter 21 verse 38. Luke chapter 21 verse 38.
And all the people came early in the morning to him in the temple, for to hear him. Amen. 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 Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, versikulo 38, at ang buong bayan ay maagang pumaroon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Glory to God. Paano daw natin may papakita ang ating pananabik sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? At ang buong bayan ay maagang pumaparoon. Maagang pumaparoon. Amen. Maagang pumaparoon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Ibig sabihin, maagang pagdalo. Amen ba? Praise the Lord. Maagang pagdalo. Ang maagang pagdalo, sign ng paggalang sa gawain ng dakilang Diyos. Amen? Naalala ko mga minamahal, matagal na panahon na ito mga kapatid, pero hindi ko malimutan talagang aral sa akin ito. Ang gawain natin sa dako ng Amoranto Stadium, ayun mahal, bago tayo umawit, ano po, ang gawain natin nasa Amoranto Stadium, Miyerkules, midweek service. Inutusan ako ng ating minamahal, ginagalang na assistant pastor, ayun mahal. Pero kasi tayong namatay na kapatiran, pinabibili ako ng bulaklak. Sabi ng ating beloved mama dear, ayun mahal, anak, mag-taxi ka na lang. So gawain mga kapatid, ayokong malate sa gawain. Nag-abang ako ng taxi, meron na akong dalang bulaklak. Nag-abang ako ng taxi, mga mahal. Wala akong maabang na taxi, mga kapatid. Wala. Ang tagal, mga mahal. So nakita ko mga kapatid, laging nalilate yung owner type jeep ng kapatiran na maghahatak ng generator papuntang Amoranto. At naisip ko mga mahal, mahirap talagang umasa sa sariling isip eh. Obedient talaga mga mahal, dyan ang pagpapala eh. Naisip ko mga mahal, ano kaya kung gamitin ko muna itong owner? Ihatid ko lang sa Nova, sa Lagro, yung bulaklak. Tapos mabilis naman eh. Total, medyo patuli naman. Ginamit ko muna. Pinakiusapan ko yung driver. Sandali lang po ito kasi utos ng mama dito eh. Utos talaga ito, napaka-importante. Hindi malilit yung, hindi po, pumayag. Nung pumayag mga minamahal, nadala ko yung bulaklak mga kapatid, pag uwi namin, minamahal, larga na yung owner. Brown out. Doon nag-brown out mga minamahal sa Amoranto for the first time, mga kapatid. Naku po, wala talagang kailaw-ilaw. Alam niyo yung midweek service natin, minamahal, di ba gabi tayo natatapos? Naku, nung pagdating ko mga minamahal, nakatutok lahat ng sasakyan, mga kapatid ko, pinapasok sa oval. Nakatutok lahat ng sasakyan, may mahal, yung mga ilaw, mga kapatid, focus lahat doon sa gawain. Naku, mga mahal talagang, beloved honorable pastor natin, napakabait. Amen? Bakit? Open rebuke is better than secret love. Alam niyo na ibig ko sabihin. Amen ba? Sabi nung mga kasama ko, huwag kang magpapakita. Huwag kang magpapakita. Hindi ako nagpakita. Miyerkules yun. Bago ako humarap sa propeta ng Diyos, nag-ayuno muna ako. 3 araw. Nagsisi ako, Lord, patawarin mo ako. Iyak ako na iyak. Nagpakita ako, Lunes na. Lunes na. O yun, talagang halos ako'y gusto kong gumapang sa lupa sa paglapit sa beloved honorable pastor. Sa respeto ko sa kanila. Pagdating ko sa kanyang harapan, may mahal, sabi ko, beloved pastor, sorry. Patawarin mo. Umiyak ako, may naman, laglag ka agad yung luha ko. Patawarin niyo po ako, buong gawain. Hallelujah. First time na nangyari sa akin. Alam niyo, mahal, beloved honorable pastor natin, madaling mahipo. Madali siyang, may mahal, talagang, pag nakita niya yung luha mo, mga kapatid, talagang bababagbag siya, may mahal. Sabi ng beloved pastor natin, pinangaralan ako. Ito, mga mahal, aral din sa atin to. Sabi ng beloved honorable pastor natin, Barnil, okay na. Okay na, pinatawad ka na. Wala po noon. Salamat po, beloved pastor. Barnil, tandaan mo, malate ka lang ng 5 minutes sa gawain ng mahal Panginoon mag-start.
manlamig ang kapatiran. 5 minutes lang. Hindi mo ma-start ng eksaktong alas 9. Manlamig ang kapatiran. Magalit ang Diyos sa'yo. Sabi sa akin, ako, lalo ako natakot, mga mahal. Anong aral? Anong aral doon? Huwag magpa-late. Amen? Huwag magpa-late. Sabi ng ating nabasa kanina, ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa Kanya sa templo upang makinig sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So, may mahal, sa lahat po, maging sa mga awit, sa lahat ng mga singers natin, mga backup natin, may mahal, sa lahat ng ating mga song leaders, from now on, may mahal, huwag tayo magpa-late. Amen ba? Say praise the Lord. Tumayo tayong lahat, may mahal. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much. Lay down your cares upon the Lord, for He cares so much than you do. He will never leave you at times when you need Him the most. Call upon His name, and He will always be there. Your Father knows what best for you. Yes, Lord. Guiding each step you take when you're walking through. Obey His word is all you have to do. He'll be right on your side, taking care of you. Life seems so hard sometimes, it's not so hard to find. Ready to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look up, Jesus is there, and rest upon His loving arms forever. Lay down your cares upon the Lord. Thank you, Jesus, for He cares so much than you do. He will never leave you at times when you need Him the most. Call upon His name, and He will always be there. Your Father knows what best for you, guiding each step you take when you're walking through. Obey His word is all you have to do. He'll be right on your side, taking care of you. Life seems so hard sometimes, it's not so hard to find. Ready to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look up, Jesus is there, and rest upon His loving arms forever. Life seems so hard sometimes, it's not so hard to find. Ready to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look at Jesus.
Jesus is there. Rest upon His loving arms forever. Life seems so hard sometimes, it's not so hard to find. The way to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look up, Jesus is there. Rest upon His loving arms forever. Life seems so hard sometimes, it's not so hard to find. The way to make things easier for you. Life seems so hard sometimes, but look at Jesus here. And rest upon His loving arms forever. Rest upon His loving arms forever. His loving arms Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating nagalang Diyos. God bless you po, Brother Deep Preacher, Brother Neil D. Guzman, sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Minsan lang pa, hallelujah. Tayo po itinuruan ng ating nakilang Diyos kung paano po natin bigyang halaga ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Kung paano po, hallelujah. Kaya nga po, we encourage sa lahat po nating mananampalataya, sa lahat bawat membro ng iglesia na marunong na po magbasa, hallelujah. Pilitin po natin na tayo po ay mayroong sariling Biblia. Dahil nga po, kung ating po nasundan ang mga pangaral, ganun na lamang kahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Ano ang sabi? Ang salita ng ating dakilang Diyos ang maglalayo sa atin sa kasalanan. Ibig sabihin, hallelujah, ito pala ay gabay sa ating pamumuhay Kristiyano upang tayo po ay lumayo sa kasalanan. Kung hindi pa natin bigyang halaga ang salita ng ating dakilang Diyos, ibig sabihin ang kasalanan ay lalapit sa atin at hindi lamang po yan. Pag ating daw po hindi bigyang halaga ang salita ng ating dakilang Diyos, ano ang sabi po riyan? Hallelujah, niyang ating panalangin ay karumaldumal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya ating bigyang halaga ang salita ng ating pinakamahal Pinoon, ating babistang Pastor Lina C. Almida, aking po ito nasaksiyan. Pag siya po, hallelujah, mayroon ng Bible study, mayroon ng preaching, hallelujah, yun po ay talagang open rebuke. Ayun nga ang ating narinig, dahil nga po sa napakahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya bigyan po natin, hallelujah, ang halaga, ang salita ng ating pinakamahal Pinoon. Dahil ang ating dakilang Diyos, ang siya po mismo, hallelujah, ang nangungusap pag tayo po ay nakarinig ng salita ng ating pinakamahal Pinoon. Hallelujah. Ating pong ibigyan galang, hallelujah, ang salita ng ating pinakamahal Pinoon. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating mga panalangin, patuloy po tayong magsusumamo sa ating dakilang Diyos na tayo po ay bigyang, hallelujah, pag-ibig sa kanyang mga salita. Ating ganapin, ating, hallelujah, ipagtrabaho kung paano po ang inuutos pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal Pinoon. Dahil doon po tayo daw po, ano ang sabi? Sa salita ng ating dakilang Diyos, doon po tayo gagawing perfecto sa harapan ng ating pinakamahal Pinoon. Tayo po'y manalangin, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hallelujah. Sa dakilat makapare, ang pangalan mo po, aming pinakamahal Panginoong Jesus. Amin po kayong pinapasalamatan, mahal Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Minsanan pa, amin po narinig ang iyong mga salita. Minsanan pa, amin po narinig na kami po yung tinuturuan, mahal Panginoon. Dalangin po namin, dakilang Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa amin na kami po ay makasunod sa iyo. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin, mahal Panginoon, na aming bigyang halaga ay yung salita sa aming buhay, O God. Maraming salamat sa tunay na pastor pinakalob sa amin upang kami po ay turuan, hallelujah, na aming pong ganapin, papano po, hallelujah, kayong kakikilalanin, aming dakilang Diyos. Kaya maraming salamat sa mahabang buhay at kalakasan ng aming beloved pastor, mahal Panginoon, ni sa mga paralan na imalastang pastor, maraming salamat, dakilang Diyos.
Ganun po sa kanilang mga beloved children na patuloy niyo po, hallelujah, ginagamit para sa inyong banal na gawain sa mga katapatan, yung mga anak sa dakong narito. Maraming salamat din po dakilang Diyos sa mga tapat mo po mga aral, magagawa sa inyong banal na gawain. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, mahal na Pinoon. At patuloy niyo po kami gabayan, tulungan, mahal na Pinoon, na aming bigyang halaga, mahalin ang iyong banal na salita. Ito po ay minsan samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At sa ating mga pangailangan, isipin po natin, kamay po natin mga pastor, ang siya po naglilian sa bawat isa atin. Hallelujah. Tayo po sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Isa rin po ito sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Ito po yung ating nalalaman. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon, pa rin ang ating gagamitin upang lumayo, hallelujah, itakwil, iwaksi ang lahat ng gawa ng kaaway. Tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal na Pinoon. Upo dakilang Diyos, mahalayang Panginoong Yesus, narito po kami sa mga pangailangan sa iyo. Sa paunang panangin po ng aming beloved pastor, O God, hallelujah, yung banal na propeta, bawang lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po namin mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali. Patawad po, dakilang Diyos. Patawad, mahal Pinoon. At upo, mahal Pinoon, sa iyong mga pangailangan. Noon natin huwag palang kamay. Lahat po kami ay mayroong mga pangailangan sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sa unang dalangin po namin, Pastor, mahal Pinoon, pagkaloob niyo po ang katugunan ng mga kahilingan sa iyo. Sa makaparang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas, lahat ng uri na gawa ng kaaway, di mo niyo mga karamdaman, mga problema at kahirapan, panglupay-pay, panlalamig, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Demons of unbelief, doubt, pride, vain glory, carnality, demons, cast out in Jesus' name. Di mo yung mga kahirapan, mga masamang ugali, demons, cast out in Jesus' name. Karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, rayuma, pagka-paralyzed, lahat ng karamdaman, cast out, and be healed in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems is over right now, in the mighty name of Jesus. Sa mga parang pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. Patuloy po natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamagitan nating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po natin, we love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Narito po tayo ngayon sa ating mga announcement. At narito po ang ating beloved brother Tani Truyo. At maganda na rin po ilan sa ating beloved sister adult choir para sa ating special love offering. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother E.D. Grafani. At amin mahal, bago tinumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha amin mahal ang special offering. Ito po minmahal atin pong ginagawa tuwing sa gawain sapagkat marami tayong proyekto minmahal na dapat tapusin dito sa bahay sambahan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Patulad minmahal yan, yung ating sa instrumentalist, nalagyan na rin man sila ng salamin at naka-aircon pa po yan minmahal. Praise the Lord. Kaya luubin ng mahal na Panginoon, dito naman sa kabila, sa IT minmahal, maaaring gagawin na rin yan kung tayo po'y makipagkaisa minmahal para sa ating mga proyekto. Praise the Lord. At sa inyo po, bibigay mahal, itaas po ninyo at ito po ay panalangin ng beloved brother Jubin Paraiso. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder. Nalangin tayo mga inamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo aming pinakamahal po ng Jesus, minsan po Diyos. Kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahal po ng sa iyong kabutihan sabit sa amin, dakilang Diyos. Dalangin namin, mahal po ng Jesus, narito kami sa bahagi, mahal po ng special love offering, dakilang Diyos. Hallelujah. Iyong pagpalain, dakilang Diyos, ang iyong mga matatapat na mga anak na magkakaloob, dakilang Diyos. Siksik, liglig, umaapaw, mahal po ng sa iyong pagkaloob mo, dakilang Diyos. Hallelujah. At sa aming mga kapatid, dakilang Diyos, na gusto nga makibahagi, ngunit sa kawalan, mahal po ng Jesus, pagpalain mo rin po sila, dakilang Diyos, upang sa mga susunod na gawain, makapagkaloob din po sila, mahal po ng Jesus. Hallelujah. Minsan po Diyos, ito ang aming samot na langin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everything I say, He is so inspiring me. He shall reap also inspiring me. And His song
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. At minmahal tayo pinadako na sa ating mga announcement sa mga gawain pong minmahal dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Mariveles, Bataan Outreach. 3 bisis po minmahal ang gawain dito sa loob ng isang linggo. Araw ng Miyerkules minmahal, ito po ang ating midweek service. Nagsimula po itong minmahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, ito po ang ating overnight prayer. Nagsimula po itong minmahal ng 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa atin pong Sunday service minmahal, ito po yung general service minmahal. Nagsimula po ng 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Lunes po minmahal hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa ating pong television program na mapanood, ito po sa PTV4 or Channel 4, araw lamang po ito minmahal ng Sabado, 10:30 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa ating pong Jesus Miracle Hour, araw-araw din ito minmahal na mapapanood. Ito po sa GMCIM Alas Asin, Bataan. Lunes ito hanggang Sabado, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, sa atin pong, andyan pong number mga minmahal sa cellphone ng ating beloved ordained preacher. Kung sino man sa inyo magnais na makipag-usap sa kanya, pwede minmahal sa pamagitan ng cellphone, pwede rin sa pamagitan ng personal na pagkipag-usap. Praise the Lord. Praise the Lord. At amin mahal, bago tayo magpatuloy sa ating mga announcement, minmahal tayo po kukuha minmahal ng parang special offering din ito minmahal para sa ating beloved pastor. Birthday ng ating beloved pastor Luby ng Malapinon, next week yata, mga minmahal. Kaya po minmahal ay tayo po ay mag-volunteer tayo minmahal na magbigay para ang ating pong beloved pastor hindi naman siya nangailangan mga minamahal sapagkat sinabi nga minamahal na siya ay kumpleto na, ngunit minamahal bilang pasalamat natin sa mahal Panginoon na siya ginamit ng mahal Panginoon na tayo po'y makakilala sa tunay na Diyos sa gawain na ito minamahal. Bilang pasalamat minamahal tayo po'y magbigay minamahal ng handog para sa ating beloved pastor. At sa inyo po'y bigay minamahal, itaas po ninyo, ito po'y panalangin tayong beloved brother Domeng Jimenez. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Dakila at pagpala namin nga mamisan pa kami, nagpupurit, nagpapasalamat sa patuloy mong patnubay at gabay sa bawat sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, maging sa matagumpay na pananambahang ito. Mahal na Panginoon, narito kami upang sa isang special offering para sa aming beloved pastor. Mahal na Panginoon, ito po ay hindi bilang isang pangangailangan, kundi ito'y pang-alala sa kaming mga mananampalataya. Nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at ito'y isang alaala na kami nagmamahal sa aming mahal pastor. Narito po ang aming mga simpleng handog na naway ito'y maging katanggap na mahal pa sa aming magulang sa pananampalataya. At patuloy mo pong basbasan, mahal Panginoon, ang mga kapatiran na patuloy na nagmamahal at nagbibigay. Pagpalain kami minsan pa, ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At bigay ka, at ika'y bibigyan. Siksik-liklik, amaw di naman, at bigay ka, buong pusong maganda. At sa iyo'y may pagkakaroon. Bigay na, at ika'y bibigyan.
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na sa ating mga announcement. Mayroon din tayong lihan sa Mimal pagkatapos nating gawain at sa atin pong Finest Generation Choir, Youth Choir. Mayroon po kayong pag-usapan pagkatapos po nating gawain at sa ating mga beloved mimers at selected singer. Pagkatapos po yan, may practice kayo. Pagkatapos ng meeting ng ating beloved Finest and Youth Choir. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malapit noon. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa malapit noon. Praise the Lord. At mga mahal, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw nito. Tayo po tumayo lahat ng mahal para sa ating pagtatapos. At ito po ipanalangin ng beloved brother Ryan Cha. God bless you po, beloved Elder Tani Troyo. Tayo po'y manalangin ng mahal sa ating pagtatapos. O dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin po na aming malapasur. Mahal Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa tagumpay ng banal na gawain sa araw to. Mahal Panginoon, patuloy mo kaming sinasamahan, patuloy pinadadama yung matamis at banal na presensya, mahal Panginoon. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa papuring awitin namin inalay sa iyo, mahal Panginoon, sa pag-awitan namin sa joyful at solemn song, mahal Panginoon, maging sa mga buhay na patotoo namin napakinggan sa araw to, mahal Panginoon, na nagsisilbing karagdagan sa aming panampalataya sa iyo, mahal Panginoon. Maraming salamat din, mahal Panginoon, sa mga papuring awitin ng mga choir, mahal Panginoon, maging sa mga matatapat mong anak, mahal Panginoon, nagkaloob ng isang pumbahagi at handog, mahal Panginoon, para sa iyong banal na gawain, mahal Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Lalo tigit sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, namin ang pag-aralan sa araw to, mahal Panginoon, na yan nagsisilbing pagkain namin, nagugutom na kaluluwa, mahal Panginoon. Naway tumimo sa aming mga puso't kaisipan ng iyong mga salita upang aming maging gabay sa araw-araw namin paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. At sa aming pasamantalang paghihiway, mahal Panginoon, kung paano kami pinag-ingatan sa patungo sa ibang banal na gawain, ganoon din sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, mag-isa mga maglalakbay pa, mahal Panginoon, alisin mo mga hadlang sa kanilang mga daan, mahal Panginoon, at muli mo kaming ibalik sa satong banal na gawain upang sama-sama ka namin mapurit masamba sa mahal Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.